Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa atin, sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang King Pao update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na source po ay pinatunayan ng Kim Pao or sila Kim Chung at Paolo Avellino ang kanilang mga kausayan sa industriya dahil si Paolo Avellino po ay nagkaroon na naman ng isang kumbaga ba is kantahan sa binibining bisa mga binibini na kung saan ay ginapyan sa Araneta. Yan po ay kinantahan niya lahat ng mga nagpapageant at kung saan po ay nandun lahat yung mga maraming mga contestant na sumusuporta sa kanya. At hindi lamang po yan, kundi isang karangalan na naman sa atin, sa Kim Pao. Bukamunta si Paolo Avellino sa mga binibini. Di ba marami naman dito ang mga singers na male singers, pero si Paolo Avellino talaga ang kanilang pinili dahil nakikitaan sa si Paolo Avellino ng kahusayan sa pag-arte at sa industriya. Kahit alam naman nila na hindi siya marunong sa mga awitin o sa mga kanta, ay talagang pinagpatunay po ni Paolo Avellino. Kahit maraming nambabas sa kanyang boses ay pinili pa rin siya. At dito natin makikita na suportado sila ng mga management. Hindi na maliit sa ating kaalaman na maraming nambabas kay Paolo Avellino pagdating sa kanyang pagkanta dahil ang sabi sa kanya ay isang sintonado daw ito. Basahin ko po isang comment na kung saan po ay nag-comment ng isang medicine sa awit ni Paolo Avellino sa kanta ni Paolo Avellino nung nasa California po sila. Ito po yung performance ni Paolo Avellino nung kasama niya si King sa California na siya po ay na-perform. Ito po yung comment. Hi Pao, huwag ka nung kumanta kasi alam naman ng madlang people o manitizen hindi bagay sa iyong pagkanta. Umarte ka na lang kasi mas mahusay ka pa dun at hindi mo linyang pagkanta. Rinig na rinig kasi yung pagkasintonado mo at hindi naman nababagay sa iyong pagkanta. Sana wag kang ma-offend na sinasabi ko lang ang totoo. Salamat! Yan po yung comment ng isang hindi natin alam kung buzzers yan or isang supporters din yan ng Kim Pao dahil sinabi niya dito na hindi daw nababagay si Paolo Avellino sa pagkanta. Ayon naman sa aking sariling opinion ay kahit naman siguro hindi ka marunong kumanta, kung ginagawa mo naman yung pagkanta ng maging habit mo, ay matutunan mo pa rin yung mga tono at yung mga anong klaseng tono ang gusto mo gawin, di ba? Wala na nung pinanganak na marunong ng kumanta eh. As long as po ang pamilya mo ay talagang marunong silang kumanta, ang tawag po doon ay inheritance. Pero kapag hindi ka naman talaga marunong kumanta, ang tawag po doon ay more practice. Kaya nga po kay Paolo Avellino, sabi naman po niya is wag daw siya magagalit kasi nagsasabi lang daw siya ng totoo. Which is tama naman po siya.
Pero syempre kahit paano ay ginagawa pa rin ni Paolo Avellino ang kanyang performance or gumawa para talaga siya ng kanyang sariling awit para sa ganun po ay masiyahan din ang mga madlang people o mga fans niya sa kanya. Suportado naman ang mga fans ang pagkanta ni Paolo Avellino kahit alam naman po nila na sintonado na siya at dahil sa kanyang pag-e-effort o dahil sa kanyang sakripisyo ay ginandahan niya pa rin po yung pagkanta at perform pa rin po siya ng maayos sa mga binibini. Kaya po Kim Pao or Paolo Avellino, keep up the good work po dahil lahat ng mga yan ay suportado po kami sa iyo at hindi po ang mga bashers ang magbibigay sa amin ng desisyon kung sino or kung ano ang aming susuportahan na love team. Ayon po sa legit na source po ay talagang aminado naman si Paolo Avellino na hindi talaga siya marunong kumanta. Kaso nga lang makiusap kasi ang mga management sa kanya na kung po pwede ay mag-perform siya at kumanta siya para sa kanyang mga fans as mga supporters para magkaroon naman siya ng delikadesa or hindi pala delikadesa kundi magkaroon siya ng mga marka ba or pangalan sa pagkanta din dahil wala naman pinamanap na tao na marunong na kumanta. Yan pa yung pagkausap na isang management kay Paolo, ay itong si Paolo ay ginawa niya talaga yung kanyang usay or ginawa niya talaga yung kanyang part para makakanta po siya. Ayon po sa akin legit na sources po ay talagang pinatunayan din ni Kim Chiu na yung tawagan nilang babe ay totoo na pala. Hindi lang nila yan sinasabi sa publiko. Kaso nga lang, syempre, tinatago pa nila yan kasi ayon sa akin legit na source ko, ay sila na talaga, confirm na sila na. Yung privacy kasi nila, yun yung kanilang pinanghahawakan. Yung privacy nila sa kanilang relasyon, ay yun yung tinatago pa nila. Pero yung privacy in the public na yung tambalan, ay hindi po nila yan may tatago kasi maraming netizen po ang mumahanga sa kanila. Ayon po sa aking legit na sources, ay sila na talaga confirm pero hindi lang na isa sa publiko dahil ayaw pa ng management na sabihin sa publiko na sila na dahil pag sila na marami na naman babas sa kanila. Kaya itong pag-uusap po sa mga bashers naman kung alam nyo naman na sila na huwag naman tayo mampas kahit sasabihin natin or sinasabi natin na magaling, matalino at very talented at gifted sila. Patunayan naman natin na puro positibo naman ni ating ibibigay sa kanilang komento. Hindi lamang po yung tinitignan natin yung kamalian or yung mga ganap nila na hindi pa nila nagagawa or ginagampanan. Huwag naman po ganon. Tingnan naman po natin yung mga positive way nila dahil sila man po ay parehas nating tao. Ito na naman. Kaya nga po sabi ng mga ibang netizen dito na suportahan po natin sila dahil marami sa atin ang talagang makakimpaw sa lahat ng bagay. Personal na kasi nila yan about sa kanilang relasyon. Pero dahil kailangan natin i-update ang mga kimpaw natin, mga fans natin, para wala pong tampuhan at baka sabihin nyo bias po ako na vlogger ha, hindi po ina-update po kayo palagi sa about sa kimpaw. Spotted kasi kagabi sila Paolo Avellino sa isang restaurant kung saan po ay nagbanding sila ni Kim Chiu na kumakain lang and after that dahil marami na namang tao dumagsa sa kanila ay gaya na naman ng dati na hindi na naman sila nakakain. Kaya nga po ang sabi ng mga management sa kanila na kung pwede, huwag na lang kayong magbanding sa restaurant kasi nga magugutom pa rin kayo dahil hindi kayo makakain na maayos dahil nag-entertain kayo ng mga supporters nyo. Yan ang sabihin ng management po sa kanila at yun naman po ay sinunod ng kimpaw dahil tama naman ang management nila. Kagabi nga dineksana naman sila ng mga tao pero hindi nga sila nakakain. Parang kumbaga lang yung leftover na hindi pa nakain or hindi pa talaga nandyan na sa lamesa ay talagang hindi talaga nila ginalaw dahil ang in-entertain po nila is ang kanilang mga supporters po. Kaya dito po pakiusap sa mga supporters ng Kimpaw, hayaan muna natin silang kumain. Pakainin muna natin sila
Pagkatapos naman ng kain nila is tayo naman kanilang i-entertain at the end, diba? Marami kasi dito ang humahanga sa kanila at patuloy ang pagkanga nila dahil ang Kimpaw kasi supportado ang lahat. Makamasa kasi ang Kimpaw ay walang arte-arte pagdating sa mga fans. Subok na kasi ang Kimpaw. Kahit kabago-bago kasi nila is talagang nakikita mo talaga yung kanyang humbleness eh. Kung ako naman bilang isang content creator ay talagang maposigido po ako na mablog sa kanila dahil nakikita ko yung humbleness nila at hindi sila matapak ng tao. Dito natin makikita talaga na super loving sila at caring sa isa't isa. Si Palma Avellino ay talagang makikita mo na everyday siyang nagbibigay ng bulaklak kay Kim Chiu kahit may trabaho na si Palma Avellino pag oras yung sundo kahit tunti lang yun. Parang kumbaga is yung may konting oras siya na pwedeng sundin si Kim Chiu at iatid sa showtime. Ay kinagawa talaga yung ni Kim Chiu kaya nga si Darren Espanto. Si Darren Espanto na nagiging close ni Kim Chiu sa kanyang mga galawan ba ay talaga na-appreciate ni si Paolo Avellino. Hindi kasi masabi-sabi ni Kim Chiu sa publiko na si Paolo Avellino na ang kanyang the only one. Pero sa lahat ng mga bagay na ito ay si Paolo Avellino na talaga yung nakikita natin the only one ni Kim Chiu. Spotted talaga yung tawagan na babe nila kahit sino dito ay talagang na-appreciate yung tawagan nilang babe. Sipin mo, sa kabila ng kasagsagan ng kanilang issue, kung ano talaga yung kanilang status ay hindi talaga nila maamin-amin. Pero nung may nakarinig na sa kanila na babe na ang kanilang tawagan, ay talagang nag-leak talaga yung sa netizen. Talagang pinaviral ng mga netizen nila. Alam naman natin yung pagtawag nila ng babe sa isa't isa is deserve naman kumilat. Hindi naman po natin so katakalain na talagang magkakaroon ng babe na tawagan dahil alam naman din natin na aktibo naman sila sa mga babi-babi ninyo. Kaya dito sa ngayon, pinipilit ng mga Kim C na fans sa kay Kim C na fans ba? Saan po ay pinipilit ni siya na makipag settle daw kay Kim Chiu kahit wala naman daw dapat isisettle. Yan po yung ayon sa aking legit na sources. Kung ako naman ang tatanungin, bakit kailangan pa bang may settlement? Ikaw naman tong nang iwan sa babae na minahal ka ng totoo at minahal ka ng lumusan, diba? Parang sinabi mo na kasi na anong dahilan bakit ka pa makipag-settle wala naman talagang nangyaring kababalaghan sa inyo. Kumbaga, wala naman talagang awayan. Nag-iwan ka na ng marka sa babaeng nagmahal sa iyo eh. Tapos ngayon makipag-settle ka kasi takot ka na masero yung gawin mong movie. Parang panggagamit na kasi hindi sakali, diba? Pero sa mga interview kasi ni Zian is dito mo nakikita yung kanyang sinasabi na parang nung naging sila pa ni Kim is parang walang pentang si Kim sa kanya. I do observe that one every time. Pero dahil mahal nga siya ni Kim ay pinagtatakpan siya ni Kim sa lahat ng mga sinasabi niya sa media. At ito na lang si Kim Chiu lang ang hindi na nagsasalita. Si Kim Chiu po yung nagtatakip sa mga sinasabi ni siya sa mga media, sa lahat din. Baga kinakrap niya, hindi na lang siya nagsasalita. Dahil alam niya na hindi naman part si Kim Chiu sa mga kanyang sinasabi dahil pang i-insulto lang daw yung kay Kim Chiu. Kung tutuusin natin. Sobrang bait ni Kim Chiu kaya halos tinis niyo kaya views na hindi wala man lang nabanggit na kasal. Sa mga ibang showbiz yan siguro pag mabot kayo ng 12 years tapos wala man lang nabanggit na kasal. Siyempre ma-offend yung babae dyan eh kasi sa part ng babae may insulto para kasing kinuha mo lang yung gusto niya tapos binigay lahat sa iyo tapos lang lahat pati sinuko na lahat sa iyo tapos at the end 60 to 70s na magpakasal.
ng tela na hindi mo na mabubuhay yung mga anak mo, hindi mo na masisilayan yung kanilang paglaki. Parang it's a time for us naman na bigyan pansin yung mga ganun na times ni Sian kay Kim Chiu. Kaya para sa akin, ayaw ko din na makatambal ni Kim Chiu sa Sian dahil sa kanyang mga sinasabi na napaka-offended talaga. Masakit man na isipin natin na ninoko lang siya ni Sian sa pamamaraan gusto niya or kung pang-iunsultan niya kay Kim Chiu. Pero ngayon, ikikipag-usap ka, parang masyado ka namang kung sakaling ganun yung paano, diba? Parang hindi na kasi maganda yun kung sakali ba. Para sa akin parang ang sakit kasi sa pakiramdam na sinira mo yung emotion ng tao tapos nung nakita mo pabagsak na yung karir at nakikipag-usap ka dahil lang sa karir, hindi dahil sa gusto mo at may emotion ka sa kanya na gusto mo makipagkaibigan kahit ganun yung nangyari. Ganun dapat yung turn niya. Kaso ang turn niya kasi is yung about lang sa karir. So ibig sabihin, she's using Kim Chiu all the time. Diba? Sobrang sakit nun nasa part ni Kim Chiu kung tutuusin natin. Sa mga fans dyan, pakicomment pong agree po kayo sa aking decision o sa aking opinion dahil marami kasing nagdi-disagree na makipagsetan pa si Kim Chiu kay Sian hindi naman deserve ni Kim Chiu yung kanyang ginawa. Hindi kasi yung humble effect ang ginawa ni Sian kundi pandoloko na kasing yun. As far as I know, hindi mabait si Sian sa mga katamden niya kundi mabait lang siya sa mga interview na kung saan ay ina-appraise niya lang yung kanyang sarili. Or in fact na dinedemonetize niya mga karelasyon niya sa kanyang gawain na hindi naman dapat ganun yung kanyang inaasal sa publiko, diba? And this is for today. And please like, subscribe, and share naman po ang aking content. Sa malaking tulong na po yan sa akin. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at God bless.